Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa mga sinasabi ni Moira dito kay Giselle ay talagang dinamdam ito ni Giselle at porsigido ito na talagang gagawin niya ang kanyang magagawa para makita ang tunay na ebidensya kung sino ang may salarin dito sa kanyang ama. Dito na nga ay talagang iniisip ni Giselle dito ang mga sinasabi ni Moira na wala siyang kwentang ina na kung saan hindi niya ito naranasan na mag-alaga ng kanyang sariling anak. Dito na na-realize ni Giselle ang lahat ng kanyang mga kasalanan na hindi lang araw-araw, gabi-gabi niya ito iniisip at talagang pinagdudusahan niya ito. Dito na nga ay talagang lumapit siya at nanaginip siya dito sa tabi ni Don Pepe na talagang darating na daw at makakasama niya na. Ano kaya ang ibig na pahiwatig ni Don Pepe sa kanya at sinabi niya dito sa kanyang pamangkin na si Annalyn? Pero hindi siya nawawala ng pag-asa na mabubuhay itong kanyang ama na kung saan gusto niya pa itong makasama sa Pasko at saka sa bagong taon at magsasaya pa sila. At dito na nga ay napaisip si Giselle sa isang misteryosang babae at sinabi niya dito na talagang kung sino yun at kung makita nila ay talagang kakausapin niya ito. Dito na nga nagharapan sila ni Giselle at ang kanyang sariling anak na kung saan hindi niya pa ito alam. Dito na nga ay nagpalitan sila ng masasamang salita at talagang nasampal niya ito. Dito na ikinagalit o ikinagulat ni Giselle ang lahat ng mga pangyayari at nakita niya dito ang kanyang ex na kung saan dumating ito at sinabi na wag daw saktan ang kanyang sariling anak. Ikinagulat ito ni Giselle ang lahat ng mga narinig niya dito sa isang lalaki at talagang porsigido ito na manghihingi ng tawa dito sa kanyang anak dahil hindi niya ito sinasadya, dahil hindi niya alam kung ano at sino itong babaeng ito na kung saan nasaktan niya at dito na kaya susumbatan siya sa lahat ng kanyang mga ginagawa at talagang mapapatawad kaya si Giselle ng kanyang sariling anak. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.